Ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay napakahalaga at napapanahon. Ito po ay isa sa mga pangyayaring nakatala sa Biblia na may kaugnayan sa tinatawag na Santa Cena o banal na hapunan na itinatagpo ng ating Panginoong Kristo noong kasalo niya ang kanyang mga apostol. At gaya po ng nalalaman nyo, kapatid na rin nakasaad din po sa mga talata ng Biblia, yung layunin at paraan ng pagsasagawa ng banal na hapunan batay po sa isinagawa ng Panginoon Kristo kasalo niya ang kanyang mga alagad. At nakatala rin po sa Biblia na ang aral na ito ay itinuro ng mga apostol sa mga kaanib sa unang iglesia ni Kristo. Kaya nga kapatid na rin noon pong may nagtatanong kay Mr. Eliseo Soriano sapagkat meron siyang tinatawag muli na worldwide, parang ang laki-laki po, worldwide Grand Evangelical Mission o Worldwide Bible Exposition, ano po ang itinatanong sa kanya? Panoorin natin siya. My question is regarding the Last Supper. Various groups have different ways in celebrating that event. There are those who celebrate it weekly. Others, they go by monthly, quarterly, others yearly. Are we at liberty to do so? What is the practice of the Church of God in this regard? And what are the particular elements being used? Kapatid na Michael, binanggit ng nagtanong sa kanya tungkol sa Last Supper. Opo. Kung babasahin po kasi ang nakasulat sa Biblia noong maghapunan si Kristo, sa huling pagkakataong kasalo po niya ang kanyang mga apostol ay doon po niya itinatag ang banal na hapunan o Holy Supper o Santa Cena. Kaya nga, dito sa ating napanood, merong itinatanong kay Mr. Soriano. Opo. Doon sa itinatanong sa kanya, sabi, My question is regarding the Last Supper. Various groups have different ways in celebrating that event. There are those who celebrate it weekly. Others, they go by monthly, quarterly, others yearly. Are we at liberty to do so? What is the practice of the Church of God in this regard? Church of God na binanggit. Sino nga tinutukoy Church of God? Siguro po yung Church of God, yun din yung samahan niya na tinatawag din niyang Iglesia ni Yahawaha at ni Hamasayaha. At meron pong follow-up question kay Mr. Eliseo na what are the particular elements being used at ano po ang itinatanong pa sa kanya rito, kapatid na rin Panoorin natin, pati sagot niya. Ito po. So, he's speaking of not of a literal bread like what the Catholic priests are doing to you. So there is no literal elements to be taken in. None. Let us read that. In the book of John, chapter 6, verse 50. Let us read that. 6:50 of John. Para po kay Ingkong, kapatid na rin ano po, hindi raw po literal ang isinagawang banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin po ninyo, hindi raw po literal na tinapay ang kinain at hindi raw po literal na katas ng ubas ang ininom ng mga alagad. At bakit daw po hindi maaari o hindi po pwede na literal yung tinapay at ininom sa banal na hapunan? Siyang muli ang ating pasagutin. Etong paliwanag niya. Hindi kasi pwedeng iliteral yan Lahat tayo iinom sa isang cup. Halimbawa, isang cup, iinom kayo. Halimbawa, 1,000 tayo, ikaw ang una. Swerte mo. Yung pangalawa, swerte pa rin. Pangatlo, pero pag nakakasampu na, ang baho-baho na nung cup na yun. Can you do it materially? You cannot. Yan ang kanyang sagot. Kapatid na Michael, ang napansin po natin,
pangangatwiran po at pagdadahilan. Ang inaasahan po kasing sagot ng mga talagang nagsusuri upang matupad pong utos na nakasulat sa Biblia, ituro sana niya ang paraan. Kung alam niya, ang nakasaad sa Biblia na paraan, yun ang dapat ituro. At mamaya po, mga kaibigan, mga mahal namin sumusubaybay, ay tatalakayin po namin ng kapatid na Rene ang paraan na itinuturo ng Biblia kung papaano po ang maayos na makakainom sa Santa Cena o banal na hapunan kahit pa po 1,000 sapagkat yun ang problema niya, kapatid na Rene. 1,000. Sapagkat ang sabi po niya, Hindi kasi pwedeng iliteral yan eh. Lahat tayo iinom sa isang cup. Halimbawa, isang cup, iinom kayo. Halimbawa, 1,000 tayo, ikaw ang una. Swerte mo. Yung pangalawa, swerte pa rin. Pangatlo, pero pag nakakasampu na, ang baho-baho na nung cup na yun. Can you do it materially? You cannot. kaya nga po, ano bang ginawa ng ating Panginoon Kristo nang itatagpo niya, kapatid na Rene, yung banal na hapunan o Holy Supper? Etong babasahin natin. Nagpakain po siya at nagpainom ng katas ng ubas. Ganitong mababasa po natin sa Mateo 26 hanggang 29. Samantalang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala. Pinagpira-pirasyon niya ito at ibinigay sa mga alagad na sinasabi, kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niyang saro, nagpasalamat siya at ibinigay ito sa mga alagad na sinasabi, uminom kayong lahat yan. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubus dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyong, hindi na ako iinom ng katas ng ubas. Buhat ngayon hanggang sa inumin ko uli, itong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Kung napansin po nyo, may binanggit po ritong samantalang sila'y kumakain. Dumampot si Jesus ng tinapay. At ang kasunod po, kinuha niyang saro. Nagpakain siya ng tinapay at nagpainom ng katas ng ubas. Ang tinapay po ay lumalarawan sa kanyang katawan at ang katas ng ubas ay lumalarawan sa kanyang dugo. Matandaan sana yung kapatid na Michael ng ating mga taga-subaybay, lalo na ng mga nagsusuri. Bakit po ang banggit sa talata ng Biblia na binasa po niyo, kapatid na Rene, samantalang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Alamin natin, ano bang naunang pangyayari? Ang pagtatatagpo kasi ng banal na hapunan na isinagawa ng Panginoong Jesucristo nung kumain siya kasamang kanyang mga alagad ng huling o ng hapunang Pampaskwa. At ito pong mababasa natin dito sa mga talatang 17 hanggang 20, dito pa rin sa Kapitulo 26. Nang unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad. Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Tanong nila. Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabi niya, sabihin ninyo sa kanyang ganitong ipinasasabi ng guro, malapit ng oras ko, kami ng aking mga alagad ay sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Ginawa ng mga alagad ang ayon sa inyutos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumulog sa hapunan si Jesus kasalo ang mga alagad. Ang sinasabi po sa Mateo 26 na binasa natin kanina, na samantalang sila'y kumakain, ay tumutukoy po yon sa pagkain nila noon ng hapunang Pampaskwa. At sana po ay mapansin nila, kapatid na Rene, na ng pagkakataong iyon, hindi po ba, sana mapansin yung tanong, hindi po ba literal na pagkain ang nangyari sapagkat ayon kay Soriano, Hindi kasi pwedeng iliteral yan eh. Hindi kasi pwedeng iliteral yan eh. Ayon sa kanya, opo, hindi literal, pero maliwanag naman po na literal eh. Kung hindi literal o material na tinapay yon, ano ang tinapay na dinampot ng ating Panginoong Kristo?
Ayon kasi sa Mateo 26:26, samantalang sila'y kumakain. Ay talaga may kinakain sila. Dumampot si Jesus ng tinapay at ibinigay sa mga alagad na sinasabi, kunin ninyo at kanin. Ano po yung dinampot nila? Tinapay na walang lebadura. Hindi po, Elbow macaroni. kasi may pagkakataon, nagsanta Cena yung grupo ni Soriano, elbow macaroni. Minsan ay McDonald ho ba yun o Jollibee? Sa Biblia po kasi ang binanggit, tinapay na walang lebadura. Opo. Makatwid, dito, maliwanag naman na mula doon sa tinapay na kanilang pinagsalusaluan, doon sa huling pagkakataon na sila magapunan, dumampot ang Panginoong Jesucristo ng tinapay. Opo. At literal po yun. At yun lang ho bang tinapay ang literal, kapatid na rin Hindi lang, pati ang laman ng saro. Dahil sa ang sabi, kumuha siya ng saro. Ano naman ang saro na kanyang kinuha? Kung hindi literal na saro yun, ano yun? Mula sa saro, meron siyang ipinainom sa kanila. Kaya nga sa Mateo 26:27 ay sinabi, uminom kayong lahat diyan. Sa Mateo 26:29 ay binanggit, yun ay katas ng ubas. Opo. Literal. Kaya balikan natin yung tinapay na kinain ng ating Panginoon Kristo at ng kanyang mga alagad dun sa banal na hapunan. Para po sa karagdagang kaalaman nila, kapatid na rin ano po ba yung tinatawag na pista ng tinapay na walang lebadura? Dahil sa iyon ay kapistahan, sa Biblia may mababasa tayo dito sa talaan ng mga salita. Sa saling Magandang Balita Biblia, gumawa sila ng talaan ng mga salita. Yun ay 7 araw na pagdiriwang ng mga Hudyo pagkaraan ng kanilang Paskwa. Ito pong nakasaad, babasahin natin. 7 araw na pagdiriwang pagkaraan ng Paskwa upang gunitain ang paglaya ng mga Ebreo sa Ehipto. Kinuha ang katawagang ito sa kinaugaliang di paggamit ng levadura, pampaalsa sa pagluluto ng tinapay sa loob ng linggong yon. May talata pa, Exodo 12:14 hanggang 20. Idinaraos ito mula sa ika-15 hanggang ika-22 araw ng buwang Nisan, mga huling linggo ng Abril. Yung binasa natin, tungkol yun sa pista ng tinapay na walang levadura. At ano naman po yung tinatawag na Paskwa, kapatid na rin, batay din po sa talaan dyan sa huling bahagi o mga huling bahagi ng Magandang Balita Biblia. Yun naman ay taunang pagdiriwang po ng mga Israelita bilang pagunita sa kanilang paglaya dahil nilampasan ng salot ng mga tahanang Ebreo. At yun naman ang mababasa nating may kinalaman sa terminong yan dito sa tala ng mga salita. Pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing ika-14 ng buwang Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23 hanggang 27. Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Dito ay binanggit yung tungkol sa ano ba yung pista ng tinapay na walang lebadura, pati na po kung ano yung Paskwa. Ang Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga alagad, palibhas sa mga Hudyo, kumain sila ng hapunang Pampaskwa. Opo, kaya nga, ano ang mahalagang pangyayari po na naganap sa hapunan dun sa huling pagkakataon po, kapatid na rin na kung saan ay kasalo ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga apostol o mga alagad. Sana matanda nito ng ating mga tigisubaybay. Itinatagpo ng Panginoon Jesucristo ang banal na hapunan. Dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala. Pinagpira-pirasyon niya ito at ibinigay sa mga alagad na sinasabi, kunin ninyo at kanin. Pagkatapos, kinuha niyang saro. Nagpasalamat siya at ibinigay ito sa mga alagad na sinasabi, uminom kayong lahat dyan. Ngunit kapatid na rin ano po ang iminamatwid ni Mr. Soriano para patunayan niya na tama ang kanyang paniniwala na spiritual daw po, hindi literal, yung Santa Cena o banal na hapunan. Gumamit siya ng talata.
Bakit? Hindi na makapagtataka, kapatid na Michael. Opo. Maging ang kalaban ng Diyos, gumagamit ng nasusulat eh. O, ang diablo man po eh. Di Yun ba? nga, problema, tama ba ang pagkaunawa? Eto po, panoorin natin. So, he's speaking of not of a literal bread like what the Catholic priests are doing to you. So there is no literal elements to be taken in. None. Let us read that. In the book of John, chapter 6, verse 50. Let us read that. 6:50 of John. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Is this coming from the bakery? This is the bread which cometh down from heaven, so that if a man eat it, he will not die. Now, what is the next verse? Put that. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Let us continue. 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him in the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Continue. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Now, when the disciples heard this, 6:60, many therefore of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can hear it? It is very hard for them to accept that here is Jesus, is their Lord, saying, eat my flesh and drink my blood. It is a hard saying. Who can accept this? What is the explanation of our Lord Jesus Christ? Let us continue on verse 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, His commandments are spiritual. It is not material. Marahil po kapatid na rin ay siyang-siya na. Matutuwa na niyan ang grupo ni Mr. Soriano. Bakit? Mahaba-haba yung minuto, segundo, mahigit 1 minute na napanood nyo rito yung puno nyo. Ayon kay Mr. Soriano, hindi raw material o literal na tinapay ang kakanin at iinumin sa Santa Cena o banal na hapunan, sapagkat sinabi raw ng Panginoon Kristo doon po sa Juan 6:63, kapatid na rin na ang salita raw ng Panginoon Kristo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya, ang sabi niya, So, His commandments are spiritual. It is not material. reaction po ninyo rito kapatid na rin Ang dapat alamin, tinutukoy ni Kristo na sinasalita niyang pawang espiritu at pawang buhay. Ang pagkain po kasi ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ang tinutukoy. Ito pong katunayan. Basahin natin sa mga talatang 53 hanggang 56 at 63. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin, ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Bago po ang pahayag ng Panginoon Kristo sa mga talatang ito, ipinakilala po niya, pag binasa natin, na siyang tinapay ng kabuhayan, tinapay na galing sa langit. Pero kapatid na Michael, hindi siya literal o material na tinapay. At sa ibang bahagi pa ng kasulatan, marami po siyang pahayag tungkol sa kanyang sarili na hindi dapat unawaing literal. Halimbawa, siya ang puno ng ubas, siya ang daan, siya ang ilaw, at iba pa. Katulad din ng binabanggit niya rito sa mga talatang binasa tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Hindi rin po ito literal. At sana mapansin po ng ating mga sumusubaybay na
walang alagad ang ating Panginoon Kristo na ginawang literal ang pahayag na ito ng ating Panginoon Kristo sa talatang kababasa niyo lang Nakilain po. ng kanyang literal na laman at ininom ang kanyang literal na dugo. Opo. Inililiis kasi ni Ginoong Soriano sa issue o ang issue Ang tanong lang naman po kung sana natandaan pa ng ating mga taga-subaybay, material o literal bang tinapay ang ipinakain ni Kristo at material bang katas ng ubas ang ipinainom sa kanyang mga alagad? Doon sa Mateo 26:26 hanggang 27. Ang problema po, pinaghahalo ni Mr. Eliseo Soriano yung literal. Parang naghahalo na kung ano. O gaya po ng makikita nyo sa inyong TV screen. Yan po. Yan, si Mr. Eliseo Soriano, nakangiti pa siya. Hawak-hawak yung pinakamahabang sandok ho ba yung kapatid na Rene? Parang- At hinahalo yung kaniyang Lugaw yata. lugaw yata yan o munggo. Ano po, may sobrang lugaw pa nga eh. At pagkatapos po ay meron silang malaking kaldero. Hindi ko po alam kapatid na Rene kung anong nariyan sa loob ng napakalaking kaldero. Na may nakalagay 30 pesos. Oh, ibinebenta po naging hanap buhay yung lugar na yun ni Mr. Eliseo Soriano. Doon sa Juan 6 o Kapitulo 6, mabuti balikan natin ng tinatalakay ron. Ang paraan nun, ito pong nakasaad sa 6:47. Kasi nga po, baka itinatawag nila, paano magagawang kanin ang laman at inumin ng dugo ng ating Panginoon Kristo kung yun ay hindi pala literal? Etong sagot, babasahin natin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Juan 6:47 po yan. Yan ang paliwanag na mula sa ating Panginoon Kristo. Siya rin ang nagpaliwanag kung paano matutupad ang ipinag-utos po niya na pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Na ayon sa kanya, ang sinasalita niyang ito ay pawang espiritu at pawang buhay. Magagawa po ito sa magitan ng tunay na pagsampalataya sa kanya. Kaya ano pa po ang matibay na katunayan na material o literal na tinapay at katas ng ubas ang kinain at ininom ng mga alaga dun po sa Santa Cena o Banal na Hapunan? Kapitulo 26 pa rin ng Mateo, kapatid na Michael. Sa talatang 23, at siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Kung hindi po, literal, ang tinapay sa Santa Cena, alin ang tinutukoy dito na nasa pinggan? At hindi ba ito literal na pinggan? Dapat ipaliwanag ni Mr. Soriano kung ano yung pinggan, pati yung pagdampot ni Kristo, ano yun? Hanggang ngayon po, kapatid na rin tumakas na lang siya patungo sa Brazil. Hindi pa rin niya nasagot. maipaliwanag kung ano yung pinggan. Kasi ang paninindigan niya, Walang yun daw literal po, doon. Walang literal Spiritual na bagay daw po yun Kaya ano pang nagpapatunay na material na tinapay at material na katas ng ubas ang kinain at ininom ng mga alagad sa Santa Cena o Banal na Hapunan? Kuha tayo ng pahayag muli ng Biblia. Juan 13:26 hanggang 27. Ganito ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay. Siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Kung hindi po talagang tinapay ang ipinakain at katas ng ubas ang ipinainom, ano po ang tinapay na isinawsaw? At ano naman yung pinagsawsawan ni Kristo ng tinapay? Paano ngayon sinasabi ni Mr. Soriano ng tinapay at inumin sa banal na punan na spiritual? Dahil ito, Roy, tumutukoy sa aral. May ganun siyang turo. Paano ngayon yon? Kung ito'y totoo, yung sinasabi niya yon, lilitaw, isinawsaw ni Kristo ang aral at ibinigay kay Judas Iscariote at nang maibigay na ang aral ay pumasok si Satanas kay Judas Iscariote. Lalong gugulo yung doktrina ni Mr. Soriano doon sa kanyang pangangatwiran tungkol po
sa Santa Cena o Banal na Hapunan para lamang po tutulan, kapatid na Rene, yung isinasagawa nating Santa Cena o Banal na Hapunan. Kaya sa pagkakataong ito, medyo kinapos lang tayo ng minuto, kapatid na Rene, ay kitang-kita po ng ating mga sumusubaybay na mali ang pagkaunawa ni Mr. Eliseo Soriano sa isinasagawa ng Iglesia ni Cristo at isinagawa ng Panginoon Kristo nung unang siglo na Santa Cena o Banal na Hapunan na kung saan ay kasalo niya ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga apostol. Sana po ang ganitong palatuntunan ay nakatutulong po sa inyo para makilala po ninyo kung sino ang nagtataguyod ng dalisay na aral ng Biblia na nakabatay po sa mga katotohanang itinuro ng Panginoon Kristo at ng kanyang mga apostol.